Hindi ka muna dito. Next to go. Sama lang doon si Chico maghatid sa'yo. Okay. Ngayon naman needs to go to work. Bukas na lang. Man si Chico tsaka si Calby. Iniwan nila si Mayumi. Gusto niya dito. Sobrang dami nang nag-react ng aking announcement na pagsasara ng aking tindahan ang Mayumi Thailand Closet. Siyempre hindi mawawala yung mga comment na buti nga sa'yo. Ito ay sa kwarto ng mga anak ko. Kailangan ko siyang ipatanggal. Napahiya ako sa Facebook. Huwag ka mag-alala, babayaran ko yan. Magantay ka, ikaw pa yung matapang, ikaw. Kung tinanggalan ko ba ng trabaho si Miss Giselle, tinanggal ba kita sa trabaho, Miss Giselle? Finar ba kita? Ayan. Maraming nag-worry, nag-message sa akin, Madam, paano si Miss Giselle? Wala na ba siyang trabaho? Tanggal na ba siya? Si Santi na ba siya? Wala ka na bang ipasahod sa kanya? Hello, birds. Let me see the birds, be. Saglit. Ibon. Ibon. Wow, ibon. 4, 8, 10. Wow, 17 birds. Tara. Ibon, ibon. Ano yun? Hawak ka? Ano yan? Cat. It's a meow. 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 What's the sound of cat? Meow. Come, tara. Dito. Dito. Say bye-bye na. Yan mo na yan. Bye-bye ka na. Bye-bye na. Tara. Tara. Tara na. Daming ibon May nagpapalipad ng drone. Siguro taga dun sa kabila. Nagpapalipad din ako ng drone before kasi sobrang ganda talaga ng view dito, lalo na kapag ka-morning. And shout out nga pala sa bagong product ng Mayumi Thailand Closet. Ang aming imported Vietnam na pantulog. This is what I'm wearing right now. At guys, pag sinabi ko sa inyong ang sarap matulog sa maayos na pantulog, believe me. And if you want to try, available available po ito sa shop namin, Mayumi Thailand Closet. Napakasarap matulog. Yan. So naglalakad lang kami ni Mayumi. Tara na, hayaan mo na siya. Naglalakad lang kami ni Mayumi. It is 5:45 ng umaga. Pasikat na po si Haring Araw. Gising na ako ng alas 5. Kakagising lang ni Mayumi kasi medyo nakapag-ingay ako ng konti. Nagising ko siya. Sorry naman. Pero yung dalawang mga bata, tulog pa sila. Si Chico may pasok. Sasamahan ko siya ngayon sa school. Wow! What a beautiful sunshine! Wow! Ganda ng sikat ng araw, What? Huh? Balik na tayo. Dito na lang, Go back to Chico and Calby. Come on. And, ito na yung ating update after vampire treatment. Ika 6 days natin. Ayan na siya, guys. Ala. Meron nagpa-assume ng bahay. 144 square meters. Contact the number. For assume na daw yan.
So, ito na yung update sa aking mukha on the 6 days. This is our first vampire session, vampire treatment. And ang next natin is in 3 days. So, masusundan pa siya. May nag-comment, no? Sabi, wala talaga yung pag-asa kasi ang lalim daw ng peklat. Nag-reply ako sa kanya, okay. Okay lang, good ma'am, kahit na walang pag-asa, ang para sa'yo walang pag-asa, hindi mo pa nga natapos lahat ng session eh. Pero kung gano'n, hindi man natin ikamatay yan, ma'am. Kalma lang, good. Okay lang man yan, ma'am. Huwag mag-alala. Pero at least, diba, you're doing something. Pero ako talaga, guys, very positive ako sa vampire treatment. Otherwise, hindi gagawin yan ng mga sikat na artista, yung ganyan na klase na facial. Like I said, it's also a good option if you don't have the money and you cannot bear the pain of laser treatment katulad ng fractional laser. Ang fractional laser, madaming session din ang kailangan mo. Every session, tumatakbo ng 5,000 hanggang 10,000. Kapag doktor yung humawak sa'yo, 10,000 yan. Pero pag mga esthetician lang, ganon, mas mura siya. So, dito sa Jensen, meron kaming sikat dito na doktor. 10,000 kada session ng fractional laser. Pero yung ating vampire naman, kapag doktor yung humawak, mahal din siya. Nasa 7,000 din yung vampire. Kapag doktor mismo yung humawak ha, kaya nakakatuwa minsan, at least meron tayong mga option, diba? Na mga estheticians, mga nurse. Shit! Hindi ko pala dinalan si Mayumi ng bike ngayon, guys. Kasi kailangan niyang matutong maglakad ng malayo. Para hindi siya laging magpakarga o tamarin. Kaya umikot kami dito sa subdivision nang naglalakad lang siya. Lahat ng mga anak namin ko ay sinanay namin na hindi pala karga. So, kapag ganito mga lakad-lakad, alam nila bawal maarte. Kahit si Chico dati, iiyak na lang siya no? Pinapalakad ko talaga para masanay sila sa mga lakarin. Masanay na laging ginagamit yung kanilang paa. Medyo dumadami na yung nakatira dito, guys. Siguro, ano pa rin naman, hindi pa rin kami nangalahati. Pero a lot better. Kasi parang last year, we are around 5%, tapos naging 10%. I believe right now, we are pushing sa 20 to 30%. Maybe 20. Yung iba bagong magawa pa lang yung bahay nila. Mahirap din pala bumili ng ng housing dito sa, hindi ko alam dyan sa inyo. Pero dito sa Jensen kasi, hindi lahat pala ng developer ay maayos. Hindi lahat ng developer na di-deliver yung bahay on time. Kaya may mga issue ba. Kaya dapat maingat kapag kayo ay bumili ng bahay. Either gawa na yung bahay or kilalang developer yung gagawa. Kasi kapag hindi kilala yung developer, mahirap na. And mga bahay dito, mostly meron ng grills tsaka gate. Lalo na yung mga yung meron nang tutulog kahit isa to dalawang tao. Iba din talaga yung ganda ng bahay pag may mga tanim, no? Medyo gutom na ako, guys. We will follow you. Isog mo na. Oh. Isog mo, sige.
Gising na sila. Doon sila natulog sa kwarto ko kagabi, naglambing. Alas 8, tulog na ang lahat. Ano yan, Calvi? Ano yan? Ay, ipis yan. Dirty. Tara na. Ipis yan, anak, marumi. Ta. Come, dahil na. Di, dirty, yak. No. Turn around. Okay, Mayumi, let's go. Push. Abi, balik. Wag na siya. Why? Come. Dito. Chico. What meaning? Mom, I want to ride the bike. Let Chico have it muna. Morning, anak. Can I use the last bike, please? Come na. Good morning, guys! Maayong bungkag sa inyong tanan. Nagising na yung kaluluwa ko. Kape mo may Nagising na yung kaluluwa ko, guys. Guys, stay inside! Nag-aantay si mga anak ko kay Parts para ihatid sila sa school. At ako ay pupunta din sa trabaho ngayong araw kasi ilang araw na akong hindi nakapag-duty dahil sa dami ng ganap. But bago ako pupunta, gusto ko munang gumawa ng mashed potato. Actually, late na ako sa trabaho, pero naglalaway ako ng mashed potato. Sobrang mahal naman ito kasi sa labas. Kaya, ang gusto ko, ako na lang yung gagawa nito para matikman ko naman yung mashed potato craving natin. So, tinignan ko yung kanyang recipe. Madali lang naman. Maliit lang kasi na mashed potato, guys. Parang mga 3 kutsara lang. Nasa 100 pesos. So, sabi ko, since healthy naman siya at pwede kong i-introduce kay Mayumi, ako na lang mismo yung gagawa. So, dito nag-boil tayo ng patatas, 10 piraso. And then, meron akong fresh milk, meron akong butter, meron akong asin. So, I believe yun lang yung kailangan natin for a very good mashed potato. And then, after that, baka partneran ko na lang din ng maliit na karne ng baka. Mga 1/4 kilo para medyo perfect. But anyway, guys, kinakabahan ako kasi baka mas masarap siya mamaya. Pag ginawa ko mamaya, diretso-diretso na. So, ako na siguro maliligo muna and then mamaya ako na lang ipagpapatuloy ito. But anyway, I'll give you a very short tour dito sa bahay kasi meron akong papakita sa inyo. Lagay mo na lang to sa ref muna, Ate May, ha? So, punta tayo dito, guys. Isama ko kayo saglit. So, yung mga anak ko, ready na sila sa school. Pasok kayo, pasok! Medyas ni Chico, nagsuot na. Excuse me ako. Excuse me po. Wait, Mom. Sige. Wait ako. Bis ka? Suot ka medyas? Patingin ako? Ba, very good Marunong si Chico Very good. Late na si Tito Parts. For me, I'm going first. Baliktad. Baliktad ang sapatos mo. Tara. Let's go, guys. Let's go, guys. What happened to Tito Parts here? Ayan na din si Calvi. Calvi. Hello. I'm going to go in my bike while I'm going to school. Hindi pwede, oy. Sinong naked? Hoy! Bunny! Ang anak mo nakahubad pa. Uy, sino yan? Pasok ka, pasok. Chico, balik lang si Tito Parts sa'yo. Maaga pa, anak. Yung hatid lang, Chico, Calvi, and then balik ka muna. Pasok ka. Mayumi, pasok ka. Hala ka, gusto niya magsama pero wala daw siyang damit.
can Chico come through? Yeah, go na. Get your bag na. So they drop me Hala. and then they'll take Chico. Dirty ka, oh. Diba sabi ko, wag mag... Oh, wala na. Dirty ka na. Oh. Mom, can Chico ride with me? Halika muna. Then what? They'll send me to school. Bunny! Chico's next. Palabas na. Okay, salamat. Halika muna dito. Chico's next to go. Sama lang mo si Chico maghatid sa'yo. Sama ako. Saan? Chico, Chico, mamaya pa, 8 o'clock pa sa kanya. Ikaw, 7:30. Mauna yung pasok mo sa kanya. Chico is going to bring me to my school then. Mamaya siguro. Pag magsundo. May practice daw kayo today. Gidala mo ang fan mo. The fan. The black fan. Nandyan. Ang black fan ni Calby. Ay. Black fan. No more. Ha? Nado sa table ata. Wala? Ano ba? Huwag na yun. Ito yon yung i-sample natin sa kanya. Parang itim. Bye. Kiss mama. Kiss mama. Kiss. Mom, you watch me. Ngayon mama needs to go to work. Bukas na lang. So can I stay home? You have to go. Go na. A few Balik lang. Huwag na mag-cry, my love. Magbalik man si Chico tsaka si Calby. Iniwan nila si Mayumi. Gusto niya dito iatid yung mga kapatid niya. Sorry na, sorry. Huwag magalit. Bis. Okay guys, so naputol dahil umiyak yung aking anak dahil iniwan siya ni Chico tsaka ni Calby. Kasi paghatid kay Calby, dapat sama-sama silang tatlo. Ngayon hindi pa siya nakabihis, kaya grabe ang iyak niya. So si Chico na lang ang ihahatid. But nandito tayo ngayon guys sa gilid po ng aking bahay. As you can see, eto. Alam niyo bakit pinapakita ko to sa inyo? Kasi sobrang dami nang nag-react ng aking announcement na pagsasara ng aking tindahan ang Mayumi Thailand Closet. Umabot ng 1,000, malapit 1,000 yung mga comments. Maraming comment na very neutral, maraming comment na masaya sa decision ko. May comment din na galit at hindi naman galit, pero parang alam niyo yun, parang sarcastic ba na mga comment. At syempre hindi mawawala yung mga comment na buti nga sa'yo comment, no, ganun. So, nakita ko, I read all your comments you guys, and I really appreciate your time and effort at saka yung energy ninyo na mapanood yung aking episode kung bakit kailangan kong isara yung negosyo ko na Mayumi Thailand Closet, yung aking physical store. And I explained to you guys kung bakit. Pinag-isipan ko po siya ng matagal kahit hindi ko sinare sa inyo earlier on, and finally I came up with that decision. So ngayon, I would like to share with you kung bakit ko nga ba siya isinara yung location na yon and what's next for Mayumi Thailand Closet. Kasi maraming nagtatanong, ma'am sayang naman, 2 taon mo din ginapang, ma'am sayang naman, ang gaganda pa naman ng benta. Meron yung sabi, ma'am sayang naman kahit na mahal yung benta, ganito ganyan. Guys, there's a lot of things I wanted to change sa Mayumi Thailand Closet, and napakalaki ng vision ko for this negosyo. Kahit pa maliit lang yung negosyo ko guys, ang laki ng vision ko. I'm not talking about malaking kumpanya yung vision ko para sa Mayumi Thailand Closet, but I am talking about malaki yung vision ko as of goal para sa Mayumi Thailand Closet. So ano nga ba ang susunod ngayon na naisara ko na itong aking physical store ng aking kauna-unahang boutique na ipinangalan ko sa anak kong babae na si Mayumi? What's next? What's going to happen? Is it something that worth my time? Is it something that is worth your time and energy? So ngayon i-share ko sa inyo. Dari siya. And paano to? Katong ingana window type. Unsang option ana? Kanang window type mamula di kay maano na Kailangan jud siya i-close. Kailangan gid siya i-close kung gusto nimo ano, ilisa na gyud mo nag split type. Kaya nga tapos pagpalitan siya ng split type sa taas na naman Sa taas ilagay. ng outdoor mo. Di ba may mga aircon din kayo? Magkano gani ang 1 HP? Pinakamura. Pinakamura na ay mga 18,000. Wow, 18,000. Pero dala install na ma'am. Dala na siya install. Okay guys, so sige kuya, paki-check ako kuya ha.
So, kailangan natin gumawa ng mabigat na desisyon. Again, so nakita ninyo, meron ako ditong window type na aircon. Ito ay sa kwarto ng mga anak ko. Kailangan ko siyang ipatanggal. Okay? Window type yung pinili ko dito sa room na to kasi maliit yung kwarto. Mura lang yung window type. Mababa lang yung presyo sa kuryente ko dito. Ngayon, kailangan ko siyang ipatanggal. Wala tayong ibang choice kasi hindi natin siya mailipat sa bubong kapag kaganto. So, kailangan natin ipasara itong pader. Tatanggalin tong aircon. Kailangan po siyang palitan ng split type na aircon. Yun yung aking kinakatakot. Kasi split type is number 1 mahal. Nasa 18,000 pesos yung split type na 1 HP. Yung pinakamababa. And then, another thing, so that's a big heavy problem. Then eto, kailangan nating ipalipat sa taas. Ayan, yung malaking ano na yan. And sabi ni Kuya, ang labor daw nila, labor pa lang yun, wala pa yung materials na kailangan nila para ma-extend at maabot siya sa taas, mailipat. Ang labor nila is nasa 2,500 pesos naman. So, eto yung inaantay ko kaya hindi pa ako nakabihis, no? Dahil meron tayong mga concern dito na gagawin sa bahay at kailangan nating aksyonan. Another thing natin na kailangang ilipat is ang makina din ng aircon natin sa living room. Kailangan din nating ipalipat sa taas. Kani ma'am, gamit ang kailangan ko malugtong sa tubo kay taas man siya. Oo. Ang problema lang po na to ani kanang bracket sa kung ibalhin to sa atop, kailangan to mag-fabricate og special bracket para mapatong sa diri sa atop ma'am. Okay. Kanang bracket na di na maano. Sa Di tubo, siya magamit. Di na magamit. Ang tubo magamit pa na to na siya, gamit na itong madugtungan kay taas man ni. Tapos tubo lang diri. So, magkano magpa-fabricate ng ganyan, lagayan ng aircon? Pasulat ako parts. Pasulat ako parts ng ano. Pero mag-additional pa rin sa tubo. Mag-additional ma'am, pero mga 2 feet lang estimate ko ma'am. 2 feet lang estimate mo. Magkano per feet? 450 ma'am. 450 per feet. So, mga nasa 2 feet, that's 900. Ngayon, yung paggawa ng lagayan niya, yung patungan, eto, kailangan gawa ng bago. Kailangan ma'am para... Kasi hindi na to siya magamit. Hindi ma'am, kaya wala may wall dito. Okay. Standing ang kailangan ito for standing. So, magkano naman yung budget dyan? Nasa mga 1.5 ang budget yung sa bracket ma'am. 1.5. Okay, tapos, alright. So, yun lang. How about dun sa kabila? Sa kabila, kanina medyo taas ang tubo ma'am. 1.5, 900, 2.5. Ay, 2,000 pala. Dito. Kani siya. Ang bracket, same lang yapon ma'am. Kailangan na ito na... Kailangan din palitan ng bracket. Hindi pwede magamit yung bakal na yan pala? Hindi siya pwede recycle? Hindi na pwede ma'am. Bakit hindi pwede? Ay, naka-design siya ma'am. Assemble type mong din na bracket. Assemble type Naka-design pala. siya para pang wall. Oo. Tapos diri special bracket. Kaya ang... Kasi nabalhin na ito diri ma'am. Di man siya pantay. Oo. Slanting. So dapat kailangan na ito mag-fabricate sa taas yun. Para ang aircon mo, di magtagilid na. Oo. So, kailangan din siya gawan. Kailangan siya ma'am diri. Mas ano siya kay special bracket yun na dapat i-align na to sa ano nyo. Tapos, magkano naman ang abutan ng special bracket? Kato ma'am, same lang yapon sa pitas. Same din. Pero yung ano niya, yung idagdag na tubo, mga ilang feet? Ang idagdag na tubo diri ma'am kung ano. Pero ano mama? Kailangan na to magbuslot diri. Pasaka sa... Di man kaya mabungkag akong balay, ana. Di man ma'am. Di man di ay. Di man po na to bungkagon. Okay, limpyo man kaya mo magtrabaho. Basi unya. Limpyo ma'am eh. Okay. Hindi sa... Pwede nga limpyo mong balay niya pa. Gani. Magputputo ng pagkataod, no? Okay. Pero dili maapektuhan ng any part sa balay. I mean, ang drainage, ang iyahang sa ni. Dili na makaapekto. Basi magtulo akong kwarto, ha? Basi Dili ma'am. Depende ma'am kung unsay mong gusto, pero kung okay lang pud sa imo na diri na to iagi, mara tubo, pwede gyapon para at least di na ta magbangag sa atop o sa kisame. So unsa man ang mangyari pag yun ang option natin, pag hindi na magbutas? Medyo taas-taas lang ang tubo na ano nimo. Ilang feet? Unlike kung diri, pwede na sa madiretso. Shortcut pero may butas sa bubong. Shortcut siya. So magkanong feet, ilang feet ang kakailanganin na tubo kapag hindi tayo magbutas? Semitaw diri mga 5 feet. Mga 5 feet ang kailangan. Kapag kakabutasan, pagkabutasan ma'am, pwede siya ano lang, mga 2 feet. Gaano kalaki yung butas pala na pinag-usapan natin? Ano lang ma'am, mga iyan lang.
Igo lang makalusot ning Maliit lang pala eh. Akala ko gano'n naman kalaki. Ano lang, ma'am. Maliit lang na butas. Oo. Okay. So, walang problema. Okay lang, possible. Ma'am, possible lang siya. Okay. Tapos, ang sa bubong, ma'am, sa iro, kung bangagan to, butangan mo nagbultasik para di Okay. siya magulo. Kayo na din yan. Kami naman. Ilang araw yan gagawin? Ipatrabaho ni ma'am, kaya karon eh. Isang araw tapos agad. Galing Kung ipatrabaho. Hindi maapektuhan ang takbo ng aircon, whatever. Walang maapektuhan. Okay lahat. Sana nimo sa mga kay masit na mo ang aircon jud kay pwede kay kailangan naman i-pump down ang system. Mas makaano ka kay at least ma-seal jud ang aircon bago ano ba. Okay, sige. So eto, may dalawang options. Pwede siyang iakyat na lang yung machine. Wow. Ang option siya, iakyat natin yung kanyang machine. Machine ba tawag mo dyan, kuya? Condenser, ma'am. Condenser. Ang bobo ko talaga, guys. Hindi ko alam condenser pala yun. So, condenser pala ang tawag dyan. Kailangan natin siyang iakyat sa bubong na hindi na kailangan magbutas. Pero yung tubo yung kinatawag nilang copper. Copper tube, ma'am. Ito Copper tube. Okay. Pero mas mataas na copper tubing yung kakailanganan natin. Mga 5 feet. Mas magastos tayo kasi 450 per feet ang copper tubing. Another option natin is bubutasan na lang yung bubong, which is yan. Para makadaan na lang yung copper tubing, no? Parang shortcut siya. Tapos, baba na. tapos 2 feet lang. Pero konting butas lang, guys. Enough lang na makapasok yung tubo. Ma'am. Wala naman daw damage na mangyayari sa ating mansyon. If ever nagagawin ni Kuya yun, no? So, I think yun na lang gagawin natin, guys. Kasi kailangan na natin siya ipalipat talaga. Bakit ka natin ipalipat yung dun sa parts? Bakit? Later. So, mamayang hapon na lang lahat. Alas 3 natin ipagawa, guys. Ipatanggal natin to kasi pag andito ang mga bata nagatambay, ang buga ng aircon, sobrang init galing dun sa loob pag may bisita. So, mainit dito, guys. Ipaakyat natin dyan. So, yan, isa sa mali natin, no? Dapat pala, first hand pa lang, sir, no? Paglipat pa lang, dapat pala pinalagay ko na yan sa taas. Hindi ko na siya pinalagay dito. So, ngayon, maggagastos pa ako dyan para malipat siya sa bubong, guys, ng around 5,000 pesos para lang mailipat yan. So, ang contact natin is ang contact ni Madam 10 Gibbs at Boss Jerry sa lahat ng properties nila at tindahan. Ano pangalan mo, sir? Justin, ma'am. Si Sir Justin. So, kilala niya na si Madam 10 Gibbs, guys, at ang mga baho at sikreto ni Madam 10 Gibbs, alam na alam niya. So, hindi ako magbabayad. Mamaya na tayo magbayad pagkatapos ng gawa nila kasi baka mamaya scammer to si Sir Justin. Joke lang, guys. So, matagal na si Sir Justin kay Madam 10 Gibbs, sir, no? Lahat ng unit, no? Ikaw lahat nagagawa. So, ipapatanggal ko na yan, guys. Ipapaakyat na natin sa taas. So, ibig sabihin ngayon, kailangan kong mag-split at maghanap ng pera pang bayad kay Sir Justin dahil gagastos tayo ngayong araw para mailipat yung aircon. And kung nagtatanong kayo, bakit ko ililipat yung dun sa likod, mamaya tsikahan ko kayo, ha? Pagbalik ko sa hapon, magbibenta muna tayo. Hindi muna tayo magchichismisan kasi pag nagchismisan tayo dito, wala tayong mabibentang alahas or damit. So, aalis muna ang all. Hindi na ako maliligo. Diretso na tayo benta. So, sinusukat na ni Sir Justin ang ating aircon. Ayan. So, ang gagawin ni Sir Justin ay gagawan siya ng bagong, anong tawag mo dyan, sir? Yung panghawak niya? Outdoor bracket, ma'am. Outdoor bracket. Gagawan ulit ng outdoor bracket. Anong tawag mo dyan? Indoor bracket? Outdoor din, pero sa gilid. Hanging type yung sa taas, sitting. Standing support. So, outdoor bracket, standing support yung ipapalit natin. Hindi na siya ganyan na hanging type. Tapos, dadagdagan ni sir ng 2 copper tubing. 2 feet. So, yun yung gastos. Plus yung labor ng apakagwapong si Sir Justin. Hi ka naman, sir. So, dapat may labor fee. May tinatawag tayong service fee. Huwag kayong mag-alala. With love na yung charge niya sa akin kasi inaway ko siya. Sabi ko, ang tagal na ng kapatid ko sa'yo, hindi ka marunong magbigay ng discount sa akin. Magkadugo naman kami. Inaway si Sir Justin. Pero mabait kasi to sila, kaya okay lang i-joke natin ang ganyan. Hindi naman sila pikon, sana all. Hindi pikon, ayan. Sukatin mo ng maayos, sir, ha, para walang lugar ng kamalian at kapalpakan. Kasi marami na akong palpak sa buhay ko. Ayoko nang dagdagan. Baka sa'yo maging tama ako. Okay. So, yun. And mamaya sila babalik alas 3 ng hapon kasi sobrang init kapag ngayon sila magtatrabaho sa labas. Tamang-tama ako yung magbibenta muna and then babalik ako to meet them in the afternoon, alas 3 po ng hapon, guys. So, I'll see you mamaya. Samahan nyo ako dito sa bahay. Pumunta kayo, may pamerienda ako sa inyo.
Meron akong passion fruit juice at saka tinapay dun sa loob. Okay. So, magpe-prepare na tayo to go to work. Let's go. Let's ang pag-close, ana. And then, I think karang aircon, dili na lang na ito gamiton. Pero paano? Hi guys! Finally, nakalabas na tayo ng bahay. Ano ba yan? Sabi ko pa naman ngayon 8:30 ako mag-duty. Pero hindi ko na kaya nang lumabas ng 8:30 sa dami-dami ng aking kailangan gawin. At kinailangan ko pang i-meet si Sir Justin dahil nga kailangan niya akong kausapin about dun sa ipapagawa natin sa bahay, no? So, time check natin ulit 10:33 ng umaga. Ngayon ay araw ng Huwebes. At inantay ko na lang din yung mga anak ko na makabalik galing sa eskwela. And saka na ako umalis, guys. So, ngayon, dahil wala na nga tayong tindahan, doon na muna ako magtatrabaho sa tindahan ng aking kapatid. Mabuti na lang at pinayagan ako, guys, no, na doon na muna ako magtrabaho sa tindahan ni Madam Sheena. So, hindi ko tinago sa inyo na yung mga kapatid ko ay may kanya-kanyang negosyo. Si Ma'am Sheena or Madam Sheena, ang aking eldest sister, ang agwat namin sa edad ay 4 years. Ayan, mukha lang talaga yan siyang bata kasi lamang siya sa akin ng mga 4 days na paligo at saka lotion at mga beauty products. Pero mahal na mahal ko yung ate ko na yan. Big shout out sa aming eldest sister. Maraming salamat for being a big sister sa amin lahat. Kahit minsan may toyo ka. Ayan, may toyo ka 40% of the year, mahal ka pa din namin. Kasi wala kaming choice. Magagalit yan sa akin. But nasa Thailand po si Ma'am Sheena ngayon kasama ang aking mahal na anak, si Kuya Kahil. Sila ay nagbabanding. Siya na muna ang nanay ng aking anak. So, meron sariling shop ang aking ate. Meron siyang beauty product boutique. Meron siyang beauty product shop from Thailand na mga beauty products. And meron siyang boutique from Thailand din. And doon na ako muna magtatrabaho, guys. Kasi kahit nasarado po yung ating Mayumi Thailand closet, it's not an excuse for me to just sit down, sleep, and relax. Bawal mag-relax. Lalong-lalo na nakaliwaan yung mga utang natin. Kailangan nating bayaran, guys. Okay? So, alam ni Madam Sheena, may utang ako sa kanya. Hindi niya lang ako pinapahiya sa Facebook. May utang din ako kay Madam 10 Gibbs. Yan naman pinapahiya ako sa Facebook. Huwag ka mag-alala, babayaran ko yan. Magantay ka, ikaw pa yung matapang, ikaw na nga yung naniningil. Ang kapal ng mukha. Sabi ko yung away sa kapatid natin na lang ay nag-iintindi sa atin at nagbibigay ng opportunity. Ayan, may mga utang ako sa kanila, guys, akala nyo lang. Ayan, walang kapakapatid dito. Pag utang kailangan bayaran. Kapag pinadalhan niya ako ng gamit pampagawa ng bahay ko or sinama niya ako sa mga trip, hindi po libre yan, nakalista po yan. Kaya nga sabi ko, ayoko nang sumama eh. Pag sumama, tumataas yung listahan ko, ano ba? So, kailangan nating magbenta ngayon. Ay, ang ganda ng mga painting, oh. Tatrabaho ako sa tindahan ng ate ko dahil hindi niya ako tinakwil. Ayan, tatanggapin niya ako para magbenta ngayon sa kanyang tindahan. So, samahan niyo ko, guys. Magkikita kami ni Miss Joselle. So, kung nagtatanong kayo kung tinanggalan ko ba ng trabaho si Miss Joselle, tinanggal ba kita sa trabaho, Miss Joselle? Finar ba kita? Ayan. Maraming nag-worry, nag-message sa akin, Madam, paano si Miss Joselle? Wala na ba siyang trabaho? Tanggal na ba siya? Si Santi na ba siya? Wala ka na bang ipasahod sa kanya? Okay? At hinahanap si Miss Joselle. Wala po. Wala po. Si Miss Joselle po ay patuloy na nagtatrabaho para sa utang ng Pilipinas. Huwag kayong mag-alala. Makakasama ko po siya ngayon sa pagbebenta-benta. Bawal ang matamlay kapag kagipit. Bawal ang matamlay kapag kagutom. Bawal ang matamlay kapag kaambisyosa. Wala po yung lugar yung pagiging matamlay at pagiging tamad. Okay? Kung gusto natin ng pera, kunin natin sa tamang paraan. Ayun. Kaya lagi nyo akong sinasamahan eh. Dahil sa mga natin sa buhay eh. Mga hanash natin na positive. Ayun. So malapit na tayo, guys, sa tindahan ng ate ko. Si Parts naman makapagpamaneho para naman kami malilate sa flight. Naka 80. Okay, so pupunta na tayo ngayon, samahan nyo ako. And then meron pa akong 1.5 hours para magbenta. After that, kakain kami ng pananghalian. Typical na araw ko as tindera sa General Santos City. At minahal nyo ako at nakilala nyo ako as tindera sa Africa. Walang iba, Princess Higa. You guys, samahan nyo ako ulit ngayong araw.
At before I cut this one, itong part na to ng episode natin, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagmamahal ninyo, pati sa mga kapatid ko, kay Madam Sheena na pumasok na din sa vlogging, at ayan, suportahan nyo. Of course, Madam Ten Gives, ang aking pinakamamahal din na napakamaldita pero napakagalanting kapatid. Ayan din ang kanyang YouTube channel. Syempre, wag nyo din i-skip, baka langawin, no? Ang aking kapatid na si Boss Jean, sabi ng isa, ba't nyo tinatawag na boss si Boss Jean? Hindi naman kanya yung negosyo na yan. Yes! Kahit hindi kanya yung negosyo na yan, pwede siyang magpanggap. Oh, feeling lang, no? Hindi Boss Jean ang tawag namin sa kanya kasi wala lang. O bakit natin i-downgrade yung tao kung pwede naman nating i-upgrade? Kahit pa Madam Donya ang itawag namin sa isa't isa, guys, okay lang yan. Ayan, eto din ang YouTube channel ni Boss Jean. At syempre, wag niyong kalimutan supportahan din si Freebie, ayan, kapatid ko na real estate agent sa Cebu. At syempre, ang kahuli-hulihan ay si Madam Bibi, ang aming bunsong kapatid na hindi namin kamukha, baka ampun siya. Pero sabi nila, magkamukha naman daw talaga kami magkapatid. Ang apat na hati daw kami. Actually, totoo. May nag-comment nun. Bakit ilang beses kong ginamit yung word na actually? Kailangan ko nang magbasa kasi wala na akong vocabulary. Ubus na. But guys, kami magkakapatid ay nahati po talaga. So may nakapansin. Sabi, ma'am, apat sa inyo. Di ba 8 kami magkakapatid? Ma'am, apat sa inyo, ma'am, magkamukha sa tatay ninyo. Then yung 4 kamukha ng mama ninyo. 'Di ba? So tingnan natin. Ang kamukha ng tatay ko is, may picture ba ako ng tatay ko? Try ko lang. Okay, kamukha ng tatay ko is si Sheena, si Achi. Yes, kamukha ni Papa. Wait. Yung ikalawa, yes, sa side ng tatay ko yung mukha niya kasi kamukha niya yung auntie namin. Then, ikatatlo, ako kamukha din ako sa side ng papa ko. Tama kayo dyan. Then, ang next sa akin ay si Madam Ten Gives. Si Madam Ten Gives kamukha ng nanay namin. Guys, pag pinatanda nyo yung mukha niya, talagang kamukha sila ni mama. Then, ang sunod sa kay Madam Ten Gives ay si Boss Jean. Si Boss Jean naman kamukha din ni mama. May kamukha ko din. Then, si Madam Bibi kamukha ng mama. Then, ay hindi. Okay. Si Madam Ten Gives, si Boss Jean, si Madam Bibi, at saka si yung kapatid namin na real estate agent, si Freebie, kamukha ng nanay namin. And then yung bunso, guys, na si James Kit, yung nagre-review ngayon for criminology, ay kamukha naman ng tatay namin. Kamukha ng mga kapatid ng tatay namin, guys. Kaya walang duda yon. So tama kayo, nahati po kami 50-50%. Ayun. So andito na ako sa tindahan ng ate ko. I'm going up, guys. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Ayaw ko palabasin ni Parts, naka-child lock. Okay. Buhay prinsesa muna tayo. Si Parts na muna magdadala ng ating gamit. Kasi naka-long gown tayo. Naka-long gown. So, punta tayo sa taas, guys. Kasi hawak tayo ng cellphone. Baka kasi maano tayo, mamuumo tayo dito sa hagdanan, no? Yan, kasi mag-long gown. Ayaw pa kasing pagupitan itong damit kasi gusto ko i-pre-love. Sayang naman pag pinagupitan natin. Tapos yung bumili 6 footer, hindi magkasya sa kanya. So, dito tayo sa tindahan. Tara. Yellow! Good morning. Bawal matamlay ang mga gipit. Mag-energy kayo.